Opo. Lipat ulit ako ng issue, Doc, no? Kasi nitong nakalipas na mga araw, nauuso po yung mga maritime accident, maritime incident, lalo na din dyan sa inyo, sa Davao City. Merong insidente po dyan. Pag mga ganito po ba, paano po ba maging safe or makaligtas ang isang individual? Kasi natanong ko rin ito kasi kanina ring madaling araw, isa na namang Roro vessel ang Yes. lumubog dyan, papunta ata ng Hulo from Zamboanga, dyan sa bandang Basilan po, nagkaroon ng paglubog. Doon kasi sa Davao, nakita ko kasi may life jacket yung ano, pero na-declared na ano, kumbaga namatay. Yeah. Walang kasiguruhan po ba na naka-life jacket? Ano yung mga common na mga dapat tandaan na lang ng ating mga kababayan sakaling magkaroon ng Yes. aksidente po sa karagatan po, Doc? So yes, number one yung life jacket, no? But yun na nga, kung may life jacket, kailangan din may immediate rescue. Kasi ang kalaban natin dyan is dehydration, then siyempre starvation. Pero dehydration ang number one. Kaya iniisip natin sana may mga tubig man lang na nakakabit sa ating katawan na para pwede nating inom-inumin. Oras kasi pag na-dehydrate tayo, tapos nasa babad tayo ng tubig, so meron din tinatawag na hypothermia that will also decrease our chances of survival dahil nga sa lamig ng katawan, dehydrated ka pa, so pwedeng magkaroon ka na ng multi-organ shutdown doon pa lang na rason. So pero kung hydrated ang isang pasyente, mas may chance of survival kahit pa tumagal ng ilang araw. Yung starvation naman, pwede na ngang yung ang sabing ng isang survivor, kahit yung mga grass lang ng dagat ay kinakain-kain niya. Pero yung tubig nga ng dagat, hindi mo pwedeng inumin yun. Kung saan na mainumin yung tubig ulan, pag umulan, that's a big chance of survival again. But on the other side, kailangan talaga nating pakinggan ang ating mga advices ng mga nag-guide sa atin sa karagatan kung pwede po tayong maglumayag, no? Yun din ang pinaka-importante. Opo, nabanggit mo, Doc, na yung dehydration yung isa sa mga magiging kalaban. Tapos hindi rin pwede yung tubig alat o yung tubig dagat po, Mm. Doc. Bakit po? Tubig din yun. Makakakos ba ito ng ano ba? Ano bang possible explanation? Kasi ano siya salt siya. So actually ang salty water magpo-pull out sa tuloy ng tubig, no? So ininom mo siya pero hindi siya magbibigay ng tubig sa katawan, instead ihahatakin yung tubig papunta sa kanya, no? Yung tinatawag nating osmosis. So kailangan walang salt yung iinumin mo para i-absorb ng katawan mo. So hindi ka ma-hydrate by just drinking the salt water. Opo, and nabanggit niyo rin po. Pero meron mga ano po, mga insidente rin na umaabot din ng linggo o buwan na nasa karagatan pero nakakapag-survive po, Doc. Meron din bang parang naka-built-in sa katawan? Meron bang klase ng katawan na kaya din mag-stand ng Yeah. ganyan na nababanggit niyo po na maaaring peligro? Yes, basically nakaka-advantage din kung ikaw po ay diyan nagtatrabaho. Kunyari ikaw ay talagang bangkero, yan na parati kang lumalangoy sa dagat araw-araw. Yan sila po dahil na-adjust na po yung kanilang katawan sa survival mode, no? Like sa init ng panahon, sa lamig ng tubig, pati yung oxygen level ng katawan nila well adjusted. So mas may chance sila, and of course yung edad, no? Pagka bata-bata pa, 20 plus, 30 plus may laban, pero pag mga 50 to 60 medyo mahirap. So napakalaking bagay 'yon, no, na hindi tayo kasi sanay na yan ang ginagawa natin araw-araw, so less po ang chance na mag-survive tayo sa ganong sitwasyon. Opo, pero sa tingin niyo po, Doc, halimbawa nagkaroon ng aksidente, nawala siya, siya na lang nasa kalagitnaan ng karagatan. So, kumbaga, diretso na siya mag-ano agad, lalangoy ng ano, kasi baka maabutan siya ng dehydration or yung nabanggit niyo po na hypothermia kapag Termin. nagtagal pa siya sa laot. Siyempre kung ating makita po yung island na nearby, doon tayo papunta at magflo-float lang tayo using the ating life vest. That would be best, no? Pero kung talagang wala kang nakikita,
you need to conserve kasi yung remaining energy mo kasi malulubat ka rin. Lalo na nga hindi ka nga swimmer. So better stay and rest na lang and wait for the rescue. Kung wala talagang analysis na saan ka pupunta. Kasi ganun lang din eh. Pupunta ka sa ibang area, hindi mo din alam kung saan ka papunta. So pinaka-importante sana yung communication na mayroong kagang magre-responde dahil yun na nga tinatawag nating time is gold. At siyempre sabayan din natin ng dasal with God's wisdom na alin ano ang dapat gawin on that particular situation dahil nga mahirap sagutin ang tanong na yan pag andyan na po tayo na sitwasyon. Opo, mahirap po talaga pag mga ganun, lalo pag naunahan po ng, anong tawag nito, takot, no? Magpanik kasi ganyan po yung tendency. Buti nga lang yung may yung pinakauna nga nakaka-survive po, no? Di ko alam kung marami pang missing pero ang pinaka-latest naman ngayon dito naman po sa pangyayari pa sa ngayong kaninang madaling araw po, marami-rami ito. Nasa 300 daw po itong pasahero ng isang Ro-Ro vessel. Yan din po, no? Natanong ko lang para at least may marinig ang ating mga kababayan po. Kahit walang sama ng panahon ngayon, amihan lang. At pag amihan, nakunay ko agad, Doc, yung sinabi mo na hypothermia, malamig na panahon po ito, malamig na hangin. So magdadagdag po talaga yan. So basically, mensahe na lang po, Doc, sa ating mga kababayan. Baka may mga tanong pa din si, mamaya, si partner Jade. Sa mga ganito pong sitwasyon, para at least alam nila ang kanila pong mga gagawin po in case po, no? Kasi dito pa naman sa Pilipinas, pulo-pulo po tayo, isla-isla, and common po rin, pa rin po dito yung paggamit po ng mga sasakyang pangdagat. Yes po, ang importante talaga communication. Pag ikaw po andyan, alam mo na may ka-communicate ka dito sa ating lugar at maganda pag ikaw po pumunta sa dagat, yung area sana na puntahan natin ay meron pa ring signal, no? Dahil mahirap pumunta, very risky kung wala. And then advance yung ating pag-iisip na meron sana tayong tubig na just in case may ganun mangyari, yung life vest natin is number 1 doon. Pero meron sana tayong tubig na mainom at meron ding konting pagkain para lang to survive while we are waiting. So hindi natin masyado naiisip yan pero ngayon parang naisip natin talaga na kailangan ng energy ng katawan natin to survive that kind of situation.